Box. Sa mainit at magulong syudad ng Maynila nakatira, si Daphne de Guzman, 26 anyos, at isang janitress. Isang dalagang kayod kalabaw, makatapos lamang ng pag-aaral ngunit sa kabila ng hirap, nanatili siyang masiyahin at tila ay may kakambal na kamalasan. Lord naman good girl naman ako Sa kabilang banda, naroon si Troy Alazar, 27 anyos, ang bugnuting CEO ng Mobile Incorporation Company. Lalaking lumaki sa karangyaan ngunit tila'y ipinaglihi naman sa kademonyuhan. Ano ba? Let go of me or I'll fire you. Paano kung isang clumsy at ubod ng kulit na dalaga at ang bugnuting binatay magkakilala? Paano kung ang talong na hindi naman dapat tamaan ay mapuruhan? Magkakasundo pa ba sila? O patuloy lamang nilang pasasakitin ang ulo ng isa't isa? May pag-asa kayang mauwi sa matamis na pagmamahalan ang nasimulang pag-aalitan? O ilulugmok lang nilang sarili sa sakit ng nakaraan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Halos lumutaki ng mukha ni Daphne habang sinesermonan siya ng wisor nila. Ang katawan niya talagang namimilipit na. Kanina ko pang sinasabi sa iyo, Daphne, bago ka maglinis ng elevator, sa conference room muna at gagamitin yun mamaya. Mahirap bang intindihin yun, ha? Galit na sigaw nito sa kanya. Napapikit naman niyang mariin si Daphne. Ang tagal namang maner mo nito. Lalabas na talaga tong tubig sa katawan ko Naiinis na niyang bulong sa isip at pilit pa rin nagpipigil ng sariling ihi. Sa susunod talaga na malalaman kung hindi mo sinusunod ang utos ko. Sisisantin talaga kitang babae ka. Kabago-bago mo, napakatigas ng ulo mo. Kanina ka bang nagmana, ha? Lalong napapikit si Daphne. Hindi na niya kayang magpigil. Talagang lalabas na. Ma'am, sorry. Inutusan lang po kasi ako ng manager dito na unahin ko muna po ang elevator at dadaan daw po ang CEO. Pasensya na po kayo, ma'am. Pero hindi ko na po talaga kaya. Lalabas na talaga siya. Natataranta niyang sabi at napahawak pa sa kasalanan niya. Napatalon-talon pa ito, tsaka na kumaripas ng takbo. Naiwan namang laglag ang pangani-ani. Anak nang, bastos talaga itong janitress na to. Hoy, kinakausap pa kita. Bumalik ka rito. Narinig pa ni Daphne ang malakas na sigaw nito. Hindi niya na yon nilingon pa at nagpalinga-linga mula sa kanan at kaliwa. Ano ba yan? Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa kumpanya na to. Hindi ko pa rin matandaan kung saan gawin ang CR. Nagpatuloy sa pagtakbo si Daphne. Hinanap niya ang CR mula sa ground floor. Nang makarating siya doon, ay nakahinga siya ng maluwag pero ang lahat ng cubicle puno na ng mga nagsi-CR. Ano ba yan? Bakit ba napakamalas ko ngayon? Inis niyang wika sa sarili. Pagkatapos ay pumunta sa harap ng elevator para sa second floor naman niya tingnan. Ang elevator naman, napakatagal bumukas. Hay! Kainis! Tinunto na lamang niyang mataas na hagdan. Tumatakbo siyang humahakbang doon nang mabilis hanggang sa marating niya na ang ladies' room. Subalit katulad ng nasa ground floor, puno rin dito. Hay! Bakit ba lahat na lang puno? Ano to? Sabay-sabay talagang dumudumi at umiihi ang mga tao ngayon? Hay! Muli ay reklamo niya pagkatapos ay tinuntun muli ang hagdan at sa susunod na palapag nagpunta. Dahil ihing-ihi na, nasusungunan niya ang ilan niyang kapwa-empleyado. Ang mga itutuloy pinagtataasan na siya ng kilay at ang iba naman ay sinisigawan na siya. Pero dahil ihing-ihi, hindi niya yun pinansin pa. Nang makarating sa banyo ng third floor, malakas na lamang niyang natapik ang noo niya sa pagkainis. Ano ba? May balat na ba ako sa puwet ngayon, ha? Bakit hanggang dito puno pa rin? May isang bakante pero under maintenance naman.
Hi, Daphne. Bakit ba napakamalas mo? Konsuminadong bulyaw niya sa sarili. Ang mga tao namang nakarinig sa kanya, napapatingin na lamang. Baliw ba yun? Napairap na lang sa inis si Daphne at tinunton ang 4th floor. Kung hindi pa ako makakahanap ng bakanting banyo, talagang maiihina ako sa pantalon ko. Ani niya at muling kumaripas ng takbo. Pagkarating niya doon, nakalak naman ang pinto. Ay, pwisit! Naibulalas niya nang paulit-ulit niyang pihitin ang main door ng CR. Nako, Daphne, pinaklose muna nila Madam Annie yan at ang balita, may nagmumulto raw. Sa 5th floor ka na lang muna mag-CR. Wika ng katrabaho niyang si Alice nang makita siyang pilit binubuksan ng pinto. Ibig namang maiyak ni Daphne. Napasandal na lang siya sa pinto habang ang mga binti niya ay nagkukrus na. Bakit ba ang pait naman ng buhay ko? Aba, gusto ko lang naman magbanyo eh. Bakit ang hirap-hirap naman? Iniihi na yung tao eh. Magkahalong inis at iyak na sabi niya. Si Alice naman, napapailing na lang ang ulo at iniwanan na ang dalaga, bit-bit ang map niya. Habang nagdadrama at nagpipigil ng ihi, isa namang lalaking napansin niyang lumabas mula sa men's bathroom. Biglaing napatayo siya ng tuwid at nagpalingalinga sa paligid. Lumapit siya sa pinto ng CR ng mga lalaki at pinagmasdan ang loob kung may tao ba. Hindi naman siguro ako isusumpa ng mundo kung iihi ako sa CR ng panlalaki, di ba? Tanong pa niya sa isip. Bago pumasok ay muli niyang pinagmasdan ang paligid niya. Walang tao. Dahil doon, kumakari pa siyang pumasok sa loob at saka binukas ang isang cubicle. Uy, ang galing! Bukas! Tuwang-tuwa at halos maiyak niyang sabi at saka agad pumasok. Inilak niyang pinto at mabilis na nagbaba ng pantalon at suot nitong underwear. Napapikit pa siya habang umiihi. Animoy, nabunutan siya ng tinik sa lalamunan at pakiramdam na lumilipad sa alapaap. OA na kung OA pero ang sarap talagang umihi. Ang natatawa pa niyang bulong sa sarili. Si Daphne de Guzman ay isang mahirap at gusgusing janitress. Mahirap lang ang buhay nila. Kamamatay lang ng nanay niya. Isang buwan ang nakakalipas dahil sa atake sa puso. Ang tatay niya naman, hindi na makakapamasada dahil sa katandaan. Malabo na rin ang mga mata nito. May isang beses pa ngang dumiretso ito sa patubig dahil nahilo habang nagmamaneho. Mula nga noon, ay hindi niya na ito pinagtrabaho. Siya na lamang ang kumayod ng kumayod habang pinag-aaral niya ang kaisa-isa niyang kapatid na babae. Kasabay pa nun, nag-aaral din siya sa kolehiyo. HRM ang kurso niya at isa lang ang pangarap niya, makahanap ng afam at yumaman ng bonggang-bongga. Pagdating naman sa pisikal niyang itsura, maputi naman si Daphne. Matangkad din ito, matangos ang ilong, kulay brown ang kulay ng bilog na bilog niyang mga mata, at tuwid na tuwid din ang buhok niya. Dati kasi siyang sumasali sa mga pageant. Lalo na noong nasa elementary at high school pa siya, noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Pero sinong mag-aakala na yung malamodel na dilag? Heto, at tagalinis na lang ng kubeta. Hay, nakaraos din. Nakaihi rin ako. Salamat sa Diyos. Ani at napa-sign of the cross pa, sabay pikita talagang nagdasal. Thank you, Lord. Kahit puro kamalasan ang buhay ko, at least, hindi niyo po ko hinayaan na maihi sa pantalon. Diyos ko 26 anyos na po ako. Iniisip ko pa lang yun at ang kahihiyan na sasapitin ko Parang gusto ko na lang malagutan ng hininga. Natatawa niyang sabi, at saka na naghugas at nagtaas ng underwear at pantalon niya. Napabungis-ngis din siya nang makita yung kulay ng ihi niya. Dilaw na dilaw. Sa tamad kong uminom, talagang UTI ang aabutin ko nito. Aniya bago flinash ang inidoro. Nang pipihitin na niya ang pinto ay otomatiko niyang naramdaman ang kaba. Hala siya, bakit ayaw bumukas? Paulit-ulit niyang pinihit ang doorknob hanggang sa dalawang kamay na nga niyang ginamit niya
Pero ayaw pa rin bumukas noon at saka lang niya napansin ang nakapaskil sa pinto ng cubicle. Bawal ilak, sira ang doorknob. Hawakan mo na lang ang pinto kung taing-tai ka na. Basa pa niya sa nakasulat. Napangiwi siya ng bibig. Abay, abno yatang nagsulat nito eh. Hawakan? Hays, kayaman-yaman ang kumpanya na to. Hanggang 38th floor nga tong building eh. Doorknob lang hindi makabili. Maktul na naman niya at saka pinagkurusang magkabilang braso. Makalipas ang 3 segundo, muli niya ulit sinubukang pihitin. Napangawa na siya sa Ines. Bakit ba sa araw-araw na lumilipas? Bakit ba pamalas ako ng pamalas? Naiiyak niyang bulalas. Lord naman eh, good girl naman ako eh. Kausap niya sa kisame habang hawak pa rin ng dalawa niyang kamay ang doorknob. Teka Daphne, pa-OA ka ng pa-OA eh. Aniya at saka umayos ng pagkakatayo. Kapag sinipa ko itong pinto at nasira, tatakbo na lang ako ng mabilis at pupunta sa conference room sa floor na to at maglilinis. Oo, tama. Ganoon na nga lang para hindi nila ako pagbintangan na sumira nito. At saka hello, babae ako. Men's bathroom to. Kumbinsi pa niya sa sarili bago bumelo at sinipa ang pinto. Pero hindi pa rin yun bumukas. Ah, matigas ka? Aniya, at saka buong puwersa na sinipa ang pinto. Bumukas naman yon at napatingala siya sabay taas ng 2 kamay. Ang galing ko talaga! Sigaw pa niya habang humahalakhak sa sariling kalokohan, pero ilang segundo lang. Narinig na niyang malakas na sigaw ng isang lalaking namimilipit sa sakit. Bigla tuloy siyang kinabahan at kagad na tinignan yung lalaki na para bang tinamaan ang pinto nung sinipa niya. Napasinghap na lang siya at 2 kamay na natakpan ng bibig. Ang lalaki kasi, nakayuko, namimilipit at hawak ang pang-ibaba nitong kasalanan. Patalon-talon pa ito na animoy palakang umaaray-aray. Hala ka! Sorry po, sir! Paumanhin niya sa lalaki at hindi malaman kung paanong tulong ang gagawin niya dito. Sinubukan niyang hawakan ang mga kamay nito, pero ang lalaki, galit na iwinaksi ang kamay niya. Pulang-pula at butil-butil ng pawis sa muka. Samantala'y halos lumuwa ang mga mata ni Daphne sa gulat. Ang panga niya ay kulang na lang, malaglag na sa semento sa laki ng pagkakabuka. Sir Troy? Sigaw niya at saka OA na napatras mula sa lalaki. Paano ba naman kasi? Ang tinamaan lang naman ang pinto mula sa pagkakasipa niya ay ang boss lang naman nila, si Troy Alazar, ang CEO ng Mobile Incorporation Company na kinatitirikan ngayon ng mga paa niya. Ay sus Mariosep, Sir Troy! Sorry po! Ani at napalhod pa para lang tulungan ng lalaki sa hindi niya malamang paraan. Si Troy naman, mas lalo lang nainis at muling iwinaksi ang kamay ni Daphne na pilit siyang hinahawakan. Ano ba? Let go of me or I'll fire you! Napakurap-kurap ng mga mata si Daphne. Ang bibig din niya, bahagyang nakabukas sa biglaan at malakas na pagsigaw na yun ng boss niya. Ano bang ginagawa mo rito sa men's bathroom ha? Hindi ba't babae ka? O transgender ka? O lalaki ka talaga na nagpapanggap na babae? Bading ka ba ha? Bigla namang napabalik sa ulirat si Daphne at saka mabilis na tumayo at inayos ang sarili. Aba, sir boss, ako legit, straight at diretsong babae ano? Ako sir lang talaga. Ay itong pantog ko sasabog na ho. Hindi na para pagdudahan yung pang katulad ko. Aba, look at me, maganda to. Aniya, at saka patinanggal sa pagkakapusod ang buhok niya. Si Troy naman na namamalipit sa sakit, ilang segundong natulala habang iwinawagayway ni Daphne ang buhok niya. Natauhan lang siya ng kumindat-kindat pa ito sa harap niya. The heck! Ang tigas ng mukha mo! Lumabas ka nga dito! Labas! Si Daphne naman, napabalik na naman sa tamang ulirat at mabilis na itinali ang buhok niya. Ay, sorry boss. Lalabas na ho. Magpagaling po kayo. Lalo na si Junjun.
Makulit at kwela niyang sabi at saka pa kumaway sa hawak na kasalanan ng lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Troy at kaagad na sinamaan ang tingin si Daphne. Joke lang, boss. Ikaw naman. Bye-bye! Pahuling sabi ni Daphne at saka kumaripas ng takbong lumabas ng banyo. Si Troy naman, naiwan na, tulala, at napatingin pa sa hawak niya. Ano bang babae yun? Sira bang ulo nun? Iiling-iling niyang bulong at saka muling napaaray. Ang sakit nun . Sa kabilang banda, halos magpalamo na nga lang sa lupa si Daphne. Anak ka ng aswang talaga, Daphne. Ang kapal ng mukha mong sagot-sagutin yung boss mo. Tapos may patanggal-tanggal ka pa ng pusod. May pakindat-kindat ka pang nalalaman. Diyos ko, Day! Saan ba nanggaling yung kawalang hiyaan mo, Daphne? Halos maiyak niyang bulala sa sarili. At saka pinagsisampal pa ng kaliwat kanan ng mukha niya. Ilang sandali pa, halos tumalon ang puso niya nang bumukas ang pinto ng conference room. Iniluwanan ng supervisor niyang si Anya. Pulang-pula at naghihimutok na sa galit sa kanya. Ano ba, Daphne? Hindi pa rin malinis tong conference room. Aba, 10 minuto na lang. Darating na ang CEO at ang board members. Napatuwid naman sa pagkakatayo si Daphne. Nang marinig niya ang salitang CEO, animoy kuryente itong dumaloy sa katawan niya. Diyos ko po, inay. Ayoko na siyang makita. Naibulalas niya at tila sinaniba ni Flash na mabilis na pagkilos. Si Annie naman, napairap na lang ng mariin at saka galit na nag-walkout. Hindi naman yun pinansin ni Daphne at saka natatarantang naglinis. Ayoko na talaga siyang makita. Baka sumabog ang bulkan sa galit sa akin. Nagnangawang maktul niya. Mabilis na lumipas ang halos 1 linggo. Payapang naglinis ng pader sa hallway si Daphne habang kumakanta-kanta pa nang biglang namang sumulpot ang visor niyang si Anya. Ahem! Ay palaka! Napaigtad sa gulat si Daphne. Nang makita niyang masama na naman ang timpla ng mukha ng visor niya, ay napalunok siya sabay tayo ng tuwid na tuwid. Yes, madam. Tanong niya rito. Hindi ko alam kung paano nagustuhan ni Don Filistino ang linis mo sa conference room ng isang araw. Gusto niya. Ikaw daw ulit ang maglinis nun. Bitter na sad ng babae. Si Daphne naman, animoy, nagkorteng puso ang mga mata. Talaga po? Nagustuhan ni Don Filistino ang linis ko? Si Don Filistino talaga? Ang papa ng CEO? Legit, madam? Inirapan naman siya ni Anya. Oo nga, paulit-ulit. Sige na, pumunta ka na sa conference room at linisin mo ulit yon. Asap. Malditang sabi nito na halos ikatalon-talon naman sa tuwa ni Daphne. Kinuha lang yung sandali ang bitbit niyang panlinis at saka na siya nagpunta roon. Gumamit na siya ng elevator. Nakangiti. Masayang masaya pero yung mga katrabaho niyang sa opisina naka-assign, nakangiwi sa kanya. Tila ayaw ng mga itong madikit sa balat niyang puro germs na. Gayunpaman, hindi niya yun pinansin. Nagpunta siya sa conference room at doon naglinis ng naglinis. Ang dami namang basura nito. Ang daming punit-punit na papel. May pinagbalatan pa ng cheesecake sa ilalim ng lamesa. Ganto ba talagang mga nagmi-meeting dito? Porket may naglilinis, okay lang na iwanan ng gantong silid? Tanong niya sa isip at ang basahang hawak, iniwan muna niya sa lamesang nasa harap. Nagpunta siya sa dulo at nagsumiksik sa ilalim ng lamesa. Isa-isa niyang pinutulang punit na papel at ilang pinagbalatan ng cheesecake at candy. Habang abala, ay napaigdad naman siya sa biglang pagbukas at pagsara ng pinto. Nauntog patuloy siya sa ilalim ng lamesa. Aray ko! Ang sakit nun ah! Aniya, at pintik pa ang ilalim ng lamesa. Nakbukulan yata ako. Nakanguso pa niyang dugtong bago nilingon mula sa ilalim ng lamesa kung sino ba yung pumasok. Nakakita siya ng isang makintab na sapatos mula sa harap. Kulay asul ang pantalon nito. Hala, nandito na yata yung board members. Aniya, at nagmamadaling lumabas mula sa ilalim ng lamesa.
at tinignan kung sino yung nasa harap. Ngunit mabilis na nanlaki ang kaniyang mga mata nang makita si Troy, ang boss niyang CEO. Hala siya! Mahina niyang naisigaw. Agad din naman siyang nagtago mula sa ilalim ng lamesa nang mapansin niyang napalingon ito sa kung saan at tila narinig siya. Ilang segundo pang lumipas, muli niya itong sinilip. Pulang-pula si Troy, tila galit na galit. Napa-sign of the cross tuloy siya dahil pakiramdam niya anumang oras ay bubuga ito ng apoy. Nakakatakot naman to. Ano kayang problema niya? Ilang sandali pa, may bigla na lang itong denial sa cellphone hanggang sa nagsalita. Hindi pa nga ako pwede ngayon. Ang kulit mo naman eh. May meeting pa ako with the board members. Please relax. Pupuntahan din kita mamaya. Nagulat naman si Daphne. Alam ko na. Siguro jowa niya yung kausap niya tapos nag-aaway sila. Nako, itong si Sir, hindi yata sumipot sa date nila. Magagalit din ako kung ako yun. Muli ay chismos ang bulong niya sa sarili at bahagya pang natawa. Muli niya itong sinilip. Fine. Ika-cancel ko tong meeting ko at pupuntahan kita. Okay na. Mas galit na nitong sabi. Nakagat tuloy ni Daphne ang labi niya. Naku po, LQ talaga sila. Maya-maya pa ibinaba na ni Troy ang telepono. Galit niya itong sinuksok sa bulsa niya at sumandal sa ibabaw ng lamesa. Kumapaka pa ito sa lamesa at sakto. Ang basahan ay pinampunas ni Daphne kanina sa pader, lamesa at mga upuan na sobrang dumi na, biglang kinuha ni Troy at ipinamunas sa muka. Nanlaki naman ang mga mata ni Daphne. Napasigaw siya at mabilis na tumayo, kaso nakalimutan niyang nasa ilalim nga pala siya ng lamesa, kaya't malakas siyang nauntog doon. Nagulat naman si Troy at mabilis ding napaigtad ng tayo. Sino yan? Magkasalubong ang kilay na tanong niya sa paligid. Present? Sagot na lamang ni Daphne at saka nagtaas ng kamay mula sa ilalim ng lamesa. Lalo namang kumunot ang noo ni Troy at nilapitan yon. Nang makita nga niyang may tao sa ilalim ng lamesa, binuhat niya ang lamesa at kagad na inalis sa ilalim ng babae. Nang titignan niya kung sino ito, nag-peace sign naman si Daphne. Hello, boss. Aniya sabay himas sa ulo. Ang sakit? Daing niya. Ikaw na naman? Ano na namang ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Troy. Naglilinis po, sir. Sagot naman ni Daphne at saka tumayo. Inayos ang sarili at saka buong tapang kahit natatakot na hinarap si Troy. Ngunit nang makita niyang puro dumi na, ang makinis at maputi nitong mukha ay napangiwi siya. Nagtaka naman si Troy. What? Dahan-dahan namang tinaas ni Daphne ang kamay niya at tinuro ang mukha nito. Magkasalubong pa rin ang kilay ni Troy na hinawakan ang mukha niya. Pinahid niya yon at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita na sobrang dumi na ng kamay nito. What the? Lalong napangiwi si Daphne. Sir, yung po kasing basahan ko, ginawa po ninyong pamunas ng pawis. Shut up! Napaigtad si Daphne sabay kagat ng ibabang labi. Dapat kasi hindi ka na lang nagsasalita eh. Ang daldal kasi ng bibig na yan. Nakapikit niyang bulong sa sarili. Bakit ba kasi pakalat-kalat yung basahan na yan ha? At bakit ba kasi nandito ka? Conference room to, hindi kubeta. Napangiwi si Daphne. Ay wow sir ha, grabe. Abay, inutusan lang po ako ni madam. I said shut up. Muli ay sigaw nito na ikinatameme na lang ni Daphne. Alam mo ikaw, lumayas-layas ka sa harapan ko. Lalong nag-iinit ang ulo ko eh. Alis! Pagpapatuloy na sigaw ni Troy at saka mariing itinuro ang nakasaradong pinto. Napakamot ng ulo si Daphne. Ikaw naman sir, papalayasin mo na nga lang ako. Hindi mo pa ako pagbubuksan ng pinto. Dapat binuksan mo muna. Biro niya. Lalo namang
Nagsalubong ang kilay ni Troy at saka masinamaan ang tingin ng dalaga. Ikaw naman sir, joke lang. Ani at kumaripas ang takbo na kinuha ang mapatuwalis niya. Nang ibubukas niya ang pinto, naalala niya yung basahan na hawak pa rin ngayon ni Troy. Napalingon tuloy siyang muli sa kinatatayuan ng lalaki. Si Troy naman, galit na itinaas ang isang kilay. Oh, bakit na naman? Ano na namang problema mo? Boss, yung basahan ko, kailangan ko yan. Magpupunas pa ako ng inidoro eh. Pabirong sabi ni Daphne. Nagulat naman si Troy, lalo na nang ma-realize niyang hawak pa pala niya ang basahan. Naibalibag niya tuloy ito nang wala sa oras sa mukha ni Daphne. Aray ang sakit ah! Aniya at saka inirapan ng boss niya. Pero nang mapagtanto din niya ang ginawa, muli niya itong nilingon at saka nag-peace sign. Joke lang sir, babush! Walang sinayang na segundo si Daphne at kagad na lumabas ng conference room. Nang makalabas, habol hininga niyang sinapo ang sariling dibdib. Diyos ko naman, Daphne, bakit ba hindi mo mapigilan yung kamalditahan mo? Diyos ko ka, hindi talaga nakakagulat kung one day, isang araw, wala ka ng trabaho. Kaloka. Kinabukasan, elevator naman ang sinimulang linisan ni Daphne. Punas doon, punas dito. Ay, nakakapagod naman dito. Reklamo niya sabay punas ng pawis sa noo pagkatapos ay muling nagpatuloy sa pagpupunas ng padera. Habang abala sa ginagawa, nagulat na lang si Daphne nang biglang pumasok si Troy sa loob ng elevator kung nasaan siya. Hindi pa man siya nakakapag-react, ang binata, bigla na nga lang nadulas ng dahil sa basang sahig. Hala sir! Malakas niyang sigaw at mabilis na kumilos para saluhin si Troy. Nang masalo niya ito, ay nagkatitigan sila ng ilang segundo. Bigla ay kumabog ng mabilis ang puso ni Daphne nang mapatitig na tila nangungusap na mga mata ng binata. Pakiramdam niya'y nawala ang kahit anong nasa paligid niya. Para bang puro puti ang lahat at tanging si Troy na sinalo niya ang nakikita ng kaniyang mga mata. Ngunit nang dahil din sa madulas na semento, ang ilang segundo na pagkakasalo niya sa binata, hindi rin nagtagala. Hindi man lang nakapag-react si Troy, nang mabilis ding nadulas ang kaliwang paa ni Daphne. Dahil doon, malakas na kumalabog silang dalawa sa basa at malamig na semento. Ang dalaga, aksidente tuloy na napahiga sa katawan ni Troy. Ngunit ang mas ikinawindang ng kaluluwa at pagkatao niya ay ang aksidente ring pagkakahalik niya sa binata. Nanlaki tuloy ng sobrang mga mata ni Daphne. Ganoon din si Troy, na tila sinemento ang katawan at hindi magawang makapag-react. Ang dibdib tuloy ni Daphne, animoy anumang oras, sasabog na talaga na tila isang bulkan. Samantalang mga office staff ni Troy, napapasok lang naman sana, nagulat sa biglang pagbukas ng elevator na ang boss nilang si Troy at ang janitress na si Daphne magkapatong at naghahalikan. Oh my God! Malutong nariyak ni Sydney, isa sa mga staff ni Troy. Doon lang nakabalik sa tamang wisyo sina Troy at Daphne. Bigla ay naitulak ni Troy ang katawan ni Daphne. Si Daphne naman ay tila sinampal ng katotohanan at realidad sa ginawang pagtulak ni Troy sa kanya. Ang buong mukha niya nang makita ang mga babaeng staff ni Troy na halos malaglag na ang mga panga sa semento, ang halos ikalubog niya sa kinatatayuan. Diyos ko po! Napapikit na lang niyang sabi at gusto nang lamutakin ng pagmumuka. Pag-agaw atensyon ni Troy, pagkatayo, at saka mabilis na inayos ng suot ng suit at ang kwelong yun. Aksidente ang lahat ng nangyari. Ano man ang nakita niyo, wala yun. Pagpapaliwanag pa niya sa mga staff, pero pagkatapos niyang gawin yun, napakunot ang noo niya. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag sa inyo? Bigla ay galit niyang nasabi. Ang mga staff naman ni Troy, nakanganga pa rin at hindi na rin malaman kung ano ang i-react. Ang isa naman nilang kasama na baguhang vlogger,
hindi na namalayang kanina pa pala niya na kukuhanan ng video ang dalawa. Muling nilinis ni Troy ang lalamunan. Bigla siyang nakaramdam ng init kaya maging ang necktie na suot niya, naluwagan niya nang wala sa oras. Hahakbang na sana siya para makalabas ng elevator at makaalis sa nakakailang na sitwasyon na yon. Ngunit ang pinto, otomatiko at mabilis na nagsara. Nalaglag ang panga ni Daphne. Anak nang, kapag kami namalas ka nga naman. Bulong na reklamo ni Troy at saka tinadtad ng pindot ang mga button doon. Dahil ang direksyon ng elevator ay paakyat at marami rin ang mga naghihintay sa mas mataas na palapag ng gusali, wala silang magawa kung hindi ang hintayin yon bago bumaba ang direksyon ng elevator. Hay, ang alam ko, 30th floor to. Halos maiyak na bulong ni Daphne. Narinig naman yun ni Troy. Nilingon niya si Daphne nang nakataas ang isang kilay. Anong ini-emote mo riyan? Teka, yung mukha mo parang luging-lugi ah. Anito? At saka siya pinamewangan. Hoy, babae. Alam mo bang ikaw lang ang unang nakahalik sa labi kong to ha? Ang mahal-mahal ng maintenance itong bibig ko. Dinumihan mo lang. Sumbat ni Troy. Si Daphne, lalong napatulala. Ako ang first kiss mo? Yes. At hindi ako makapaniwalang ikaw ang magiging first kiss ko. Malditong sabi nito. Si Daphne, napakurap-kurap na lang ng mga mata at muling sinaluang dibdib. Oh my God! Ikaw rin ang first kiss ko eh. Ngumangawa na nitong sabi na sakto namang pagbukas ng pinto ng elevator at katulad sa naunang eksena, nakita't narinig yon ng mga tao. Bigla tuloy nagbulungan ang mga ito habang pumapasok sa elevator. Nagsisikuhan pa nga sila. Si Troy, nakapikit na lang ng mariin sa stress. Si Daphne naman, gusto na lang magpakain sa lupa. Kesa umaarte ka riyan, punasan mo na lang yung sahig bago may iba pang madulas. Gawin mong trabaho mo, Miss Daphne. Kung ayaw mong masagad ang pasensya ko sa'yo at sisantihin kita. Bulong ni Troy nang sikuhin ang braso niya. Mabilis namang kumilo si Daphne at ginawa ngang dapat naman talaga ay kanina pa niyang ginagawa. Lumipas ng napakabagal ang ilan pang minuto. Hindi na may paliwanag ni Daphne ang kabang nararamdaman, lalo na't habang papakit sila ng papakyat, ang mga tao, parami rin ang parami. Hays! Inis na reklamo ni Troy, nang unti-unti ay magsiksikan sila sa loob. Ani mo'y laman sila ng isang pampasaherong jeep na punong-puno na ng pasahero. Tumabi kayo! Galit na wika ng isang lalaking magkasalubong ang kilay. Isa rin siya sa mga empleyado ng kumpanya ni Troy. Tila hindi man lang nito namalayan o napansin na ang boss nila nasa sulok na siksik na siksik. Napabuntong hininga na lang si Troy. At dahil nagsiksikan na nga't nasa sulok sila ni Daphne, hindi nila maiwasang magdikit na dalawa. Napaharap na lang si Troy sa dalaga. Wala sa oras ay na-corner niya ito. Pilit na pinipigilang masiksik ito sa dulo at pakiwari niya ay nasusuffocate na ito. Diyos ko po, bakit ba nangyayari to? Konti na lang talaga, magyayakap na kami rito. Napapapikit niyang bulong sabay pikit ng mariin. Napansin naman yun ni Troy. Napangisi siya ng hindi niya namamalayan. Ang cute. Bulong niya sa isip at saka napangiti pero nang ma-realize ang sinabi ng utak at ang iting pinakawalan, kagad niya ring binawi yon at saka mabilis na uminit ang ulo. Hoy kayo, ano ba ha? Saan ba kayong floor bababa? Nagulat si Daphne sa bigla ang pagsigaw ni Troy. Nagulat na rin ang mga nasa unahan dahil hindi man lang nila namalayan na ang boss nila, sinisiksik na pala sa likod. Ay hala, nandyan po pala kayo Sir Troy. Bati ng gulat na lalaking staff kanina na sumigaw. Oo, lakihan pa ninyo ang mga mata nyo. Sino bang dapat na maunang bumaba ng elevator na to ha? Ako ba o kayo? Ang sikip-sikip na oh. Napalunok ng malapot na laway si Daphne. Sus Mariosep, ano ba itong nangyayari na to, Fairy Godmother? Pwede niyo po ba akong kuhanin na lang
Mamamatay na ako rito sa kahihiyan. Aniya sa isip. Dahil sa galit ni Troy, nang bumukas ng elevator ay isa-isang nagsialisa ng mga staff niya kahit hindi pa yun ang floor na pupuntahan nila. Napabuntong hininga tuloy si Troy at inalis ang pagkaka-corner sa nakayuko at pulang-pula na si Daphne. Napagpag din niya ang suot na coat at galit na naglakad palabas. Tandaan niyo, sa susunod na makasabay niyo ako sa elevator, huwag niyo akong sisiksikin. Maliwanag ba? Opo, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga empleyado niya. Si Troy naman ay padabog na kinuha ang telepono sa bulsa at saka may denial na numero. Sino ba kasi nagsabi sa inyo na dalawa lang ang gawin ng elevator ha? Bumalik kayo dito. Gumawa pa kayo ng 10. Sigaw niya sa kausap at saka barumbadong pinatay ang tawag. Pagkatapos nun, galit na itong umalis. Si Daphne, naiiwang nakatulala. Ang mga staff naman, muling bumalik sa loob ng elevator bago pa ito tuluyang magsara at muli silang nagsiksikan. Ano ba yan? Late na ako sa meeting ko. Reklamo ng isang pamilyar na boses ng babae. Napakunot ang noo ni Daphne. Sino ba yun? Nagpalingalinga pa siya at nagawa pang tumingkayat para lang makita kung sino ang nagsalita. At gano'n na lang ang gulat at panlalaki ng mga mata niya nang makita ang visor niyang si Anya. Napaikot tuloy patalikod si Daphne at ibig na lang ipukpok ang sarili sa ulo sa matigas na pader. Ano ba naman yun, Daphne? Baka nakita niyo yung mga nangyari. Goodbye basahan at indoro ka na talaga. Kinabukasan, ang palikuran ng mga babae ang maaga niyang pinuntahan. Katulad ng nakagawian, tuwing Lunes at Biyernes siya ang isa sa mga nakatokang maglinis na mga comfort room. Kaya sa araw na ito, hindi lang basahan at walis ang hawak niya, kundi tough at pang is-is na rin ang inodoro. Okay, laban na! Pampasiglang sabi niya sa sarili, bago inis-isang ng inis-is, ang medyo naninilaw na bowl. Habang abala siya sa paglilinis sa isa sa mga cubicle, nagulat na lang siya nang marinig ang malakas na pag-uusap ng tila'y dalawang babae. Nabalitaan mo na ba yung chismis? Wika ni Stephanie, isa sa mga employee. Ang alin, yung viral video ni Sir Troy sa Facebook? Walang interes naman, nasagot ni Britney. Oo, grabe. Sobrang viral na nun, no? Wala akong pakialam. Makilala ko lang talaga kung sino yung malanding janitress na humalik sa lips ng Prince Charming ko. Talagang kakalbuhin ko siya. Galit na sambit ni Britney. Samantalay napakurap-kurap naman ng mga mata si Daphne. Sir Troy? Janitress? Viral? Teka, wait. Janitress din ako ah. At si Troy, oh my God! Mabilis niyang kinuha ang telepono sa bulsa. Buti na lang, nakalimutan kong ilagay ito sa locker ko. At walang nakakita na nakapag-post ako ng phone. Bulong niya habang ini-unlock ang password ng cellphone niya. Nang matapos ay kagad niyang ini-open ang Facebook account niya. Ilang segundo lang yon na nag-loading at ang bumungad sa kanya ang pinagkakaguluhan na viral video. Diyos ko po! Naibulalas na lamang niya sabay sapo ng kaniyang noo. Tinapos niya ang buong video. Halos lamutakin na niya ang sarili nang mapanood kung paano naglapat ang mga labi nila ni Troy. Unti-unti, hindi na niya namamalayan ang paglapad ng kaniyang mga labi. Shit! Naalala ko na naman yun. Ano ba yan? Haba naman ang hair mo, Daphne. Aniya sa sarili at saka halos tumirik ang mga mata sa kilig. Bigla rin tuloy sumagi sa isip niya kung paano siya binakuran ni Troy sa loob ng elevator. Wag lang mapipit sa sulok. Bakit ba kinikilig na naman ako? Mahinang tili niya sabay sampal sa sariling muka. Habang animoy bulating inasinan, bigla namang may kumatok sa pinto ng cubicle na kinaroroonan niya. Napabalikwas tuloy siya at nagmamadaling itinago ang cellphone sa bulsa. May tao ba riyan? Wika ng boses na hindi naman pamilyar sa kanya. Opo,
Naglilinis lang po ako ng bowl. Barado po kasi ito kaya medyo matatagalan po ako. Palusot niya na kahit ang totoo, hindi naman talaga barado. Okay sige, salamat. Narinig niyang sagot ng babae mula sa labas. Napabuga ng hangin si Daphne at muling inalala ang halik na yon at kung paano siya binakuran ni Troy. Ano ba naman yan? Kilig na kilig? Bulong pa niya sa sarili at abot tenga ang ngiti nang ipagpatuloy ang paglilinis ng inodoro. Pero teka, viral eh. Naku, patay. Bigla inaibulalas niya. Kapag nalaman nilang ako yung babae, malamang talaga sa malamang, talagang susugurin ako ng mga chika babes nun. Tapos chismis talaga to. Naku, headline. Janitress sinalikan ng CEO sa elevator. Naku po, inay. Kahihiyan! Sambit niya at napatakip na lang muli sa noo. Pagkatapos niyang linisin ang mga CR sa ground floor, nagtungo naman siya sa second floor. Kagaya ng inaasahan, maraming nakabuntot sa kanya ng tingin. Meron pang sumugod sa kanya ng maliit at binato ng itlog sa ulo. Napabuntong hininga na lang siya. Gusto pa sana niyang ipagtanggol ang sarili, pero madadagdagan lang ang issue. Nagpunta na lang siya sa loob ng banyo at doon nilinis ang sarili. Maya-maya may lumapit sa kanya. Kapwa niya janitress. Daphne, okay ka lang ba? Eto tissue oh. Uy, ikaw pala Daisy. Salamat ha. Ano ka ba naman? Bakit hindi ka man lang lumaban? Tanong nito at saka na siya tinulungan na linisin ang buhok niya. Para saan pa? Mas lalo lang lalaki yung issue. At saka, mas panalo pa rin ako sa kanya, no? Kumunot naman ang noo ni Daisy. Day, ako yung nahalikan. Binakuran pa ako nun sa elevator para hindi mapitpit sa likod. Eh siya, hanggang imagination lang. Diba? Mas lamang tayo doon. Tumatawa pa niyang biro. Natawa na lang din tuloy si Daisy. Sa kalagitnaan ng pag-uusap at pagbibiroan nila, isa namang nakakayanig na boses ang sumiklab sa likod nila. So, proud ka pa? Nanigas sa kinitatayuan si Daphne bago nilingon ang nasa likod niya. Ma'am Annie? Ikaw, Daphne, kabago-bago mo. Kung ano nang pinaggagawa mong kalanturan dito sa building at sa mismong CEO pa talaga, hindi ka ba nahihiya o natatakot man lang na mawalan ng trabaho? Napayuko si Daphne sabay nguso. Natatakot din po. Oh, ayun naman pala eh. Kaya tinukat lubayin mo ang boss natin. Alam mo, ganito na lang. Para malayo ka sa issue at maging reyna ka na lang ng mga inidoro. Monday to Friday, sign na nakasign ng comfort room ng girls mula ground floor hanggang 20th floor. Naintindihan mo? Akala siya. Malalasog buto ko, ma'am. Then you're fired. Joke lang, ma'am. Ikaw naman. Hindi mabiro. O sige po. Ako na pong bahala sa mga inidoro mula ground floor hanggang 20th floor. Gusto niyo hanggang 30th floor pa eh. No problem. Caring-caring na mga muscles at buto-buto ko sa katawan. Nakangiti niyang biro. Pampalubag loob lang. Ang visor naman nila, inirapan lang siya at saka iniwan. Si Daisy na nasa tabi niya, tinapik na lang ang balikat niya. Okay lang yan. Ang mahalaga, ikaw pa rin ang reyna. Ng mga inidoro nga lang. Kibit balikat nitong sabi at nagpaalam na rin na aalis. Naiwan na lang na nakangiti ng pilit si Daphne. Nilingon din niya ang sarili sa salamin at saka halos maiyak sa pighati. Ang lakas naman ng apog kong dagdagan ng 10 palapag pa yung lilinisin kong kubeta. Grabe. Saan ba nanggagaling tong lakas ng loob na to? At kakapalan ng pagmumukha ko. Pero okay lang yan. At least, reyna ka, diba? Malay mo next time, sa puso naman niya. Ay? Muli ay nagtitili siya sa kilig habang kinukuskos ang mga inidoro. Lumipas ng mabilis ang maraming mga araw. Naging tahimik ang buhay ni Troy sa pagtatrabaho pero hindi niya maiwasan ang manibago. Ang tagal ko nang hindi nakikita yun. Bulong niya habang napapaisip.
Lulan siya ngayon ng kaniyang opisina. Ang kaniyang lamesa, puno ng mga papeles na dapat niyang pag-aralan at pirmahan. Napabuntong hininga siya. Isinandal niya ang likod sa swivel chair na kinauupuan niya. Muli niyang inalala ang mga araw na nakikita niya ito at sinisira ang araw niya, lalo na yung huling beses nilang pagkikita. Yung aksidenteng halik na hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanyang isip. Bakit parang kanina ka pa yata nakangiti dyan? Natauhan si Troy nang marinig ang tinig ng ama. Hindi Nag-uunat lang, Dad. Ngumisi naman ang matanda at saka nahiga sa bakanteng sofa. Si Troy naman, napailing na lang. Nakagat pa niya ang ibabang labi, ngunit mabilis ding natauhan. Teka, bakit ba araw-araw kong naiisip ang halik na yun? Nothing special. Nagkibit balikat siya at saka na muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Muli naging mabilis ang paglipas ng mga oras at araw. Talagang hindi na niya maiwasang hanap-hanapin si Daphne. Ano bang nangyari ron? Bakit hindi ko na siya nakikita? Tinanggal kaya siya? O nag-resign? Hay, ewan. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa. Muli ay lulan siya ng opisina. Makapagpahangin muna nga sa labas. Bulong niya. Ilang minuto siyang nagpaikot-ikot sa building. Kinamusta niya rin ang trabaho ng ilan niyang mga empleyado. Natuwa naman siya dahil productive ang mga ito. Habang naglalakad din nakaramdam siya ng kailangan niya munang gumamit ng banyo. Kaya't imbis na pumunta pa sa kabilang opisina, ang banyo muna ang tinuntun niya. Ngunit bago siya makapasok doon, isang babaeng janitress ang biglang lumabas sa CR ng mga babae. Ang katawan niya, otomatikong nagtagos sa gilid ng men's bathroom. Patago niyang pinagmasdan si Daphne na ngayon. Halatang pagod na pagod. Butil-butil na rin ang pawis nito sa noo. Hoy Daphne, hindi ka ba magla-lunch? Tara na, sabay ka na sa akin. Wika ng kasama nitong janitress na sa mukha lang kilala ni Troy. Ay nako, okay lang. Sige na, kumain na kayo. May isa pa kasi akong bowl na lilinisin eh. After nun, sunod na rin ako. Nakangiti. Tila walang pagod na iniinda. Lalong natahimik si Troy. Mas lalo pa niyang pinagmasdan ng palihimang dalaga. Hi Daphne, ang linis dun sa second floor ah. Ang bango ng mga toilet dun. Ang sarap jumebs. Biro pa ng isa sa mga IT niya. Aba syempre. Expert yata ako sa paglilinis ng inidoro. Aba, hinahalikan ko pa yun oh. Flying kiss. Mwah-mwah. Biro ni Daphne na may panguso-nguso pa. Napangiwi naman si Troy at hindi na lang namalayan ang sariling natawa. Kadiri ka talaga Daphne. Puro kakalokohan. O siya, mauna na ako at may pinapatapos pa sa aking website si Sir Troy. Tumango naman si Daphne at masayang nagpaalam. Pagkalis ng kausap niya, napansin ni Troy ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon nito. Bigla itong nalungkot at ang magkabilang braso sabay na bumagsak. Gusto ko ng siopaw. Bulong ni Daphne. Sapat naman para marinig na ni Troy. Natawa naman si Troy ng mahina. Akala ko naman kung anong problema niya. Anito? At napaigtad na lang nang naglalakad na pala ito at malapit ng mapadaan sa pinto ng men's bathroom. Tumatakbo tuloy siyang pumasok sa loob. Nang makita ang sariling refleksyon sa salamin, wala sa sarili niyang nasampal ang muka. Ano bang ginagawa mo, Troy? Bakit ba puro ang babae yun ang naiisip mo? At nag-aalaspay ka pa ngayon Wow, ano bang nangyayari sa'yo? Napabuntong hininga na lang si Troy. Maya-maya naramdaman na naman niya ang pantog niya. Ay, iihi nga pala ako. Bulong niya at saka agad na pumasok sa cubicle. Magmula ng araw na yon, tila naging human CCTV na si Troy. Palagi siyang curious kung nasaan si Daphne at kung anong ginagawa nito. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakilala niya ito bilang masipag,
mapagkumbaba, palabiro, at magaling makisamang dalaga. Isang araw, nagulat na lang siya nang mabutang may katawanan si Daphne na isang lalaki. Janitor din ito, katulad niya, pero pakiwari niya ay bago pa ito dahil ngayon niya lang kasi ito nakilala. Dahil break time na, nagpasya sina Daphne at Jess, ang bago nitong katrabaho na kumain muna sa kantin. Si Troy naman, sumunod din sa cafeteria. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya kakain sa kantin ng kanilang kumpanya. Kung hindi pa dahil kay Daphne, hindi niya pa ito gagawin. Ang mga empleyado tuloy niya, hindi maiwasang magulat. Nagbubulungan pa ang iba kung anong naisipan ito at biglang kakain sa kantin. Samantala'y hindi naman napansin ni Daphne si Troy na nakamasid sa kanila mula sa likuran. Panay ang tawanan nila ni Jess. Ito namang si Troy, halos lamutakin ang hawak niyang kutsara at tinidor. Ni hindi na nga niya malasahan ang pagkain kinakain niya dahil sa inis. Ano ka ba, Jess? Grabe hindi kaya. Mabait ako, no? Napanguso si Troy sa narinig. Bukod sa tawa na nga ng tawa si Daphne, ay may pahampas-hampas pa ito sa braso ni Jess. Ikaw ang hampasin ko May pagkasadistang bulong ni Troy. Mukha ka naman kasing masungit minsan. Nakita nga kita kahapon. Magkasalubong ang kilay mo Tumawa ng malakas si Daphne. Ang tawa niyang yon ang nagpairita lalo sa tenga ni Troy. Nangatituloy yon ang wala sa oras. Hindi mo pa kasi ako kilala, pero kapag nakilala mo ako, naku, baka ma-in love ka pa. Nasamid ng wala sa oras si Troy. Ang laman ng bibig niya ay halos magsilbing ulan sa lamesa niya. Napainom tuloy siya ng napakaraming tubig. Ang atensyon naman ni Jess at Daphne ay nakuha niya. Oh, Sir Troy, nandyan po pala kayo. Bati pa ni Daphne sa kanya, sabay kaway ng kamay. Nakangiti pa ito ng pagkalapad-lapad. Napairap ng mga mata si Troy. Kumuha ng tissue at pinunasan ng labi niya. Nag-iwan siya ng 1,000 sa table niya at saka na tumayo at umalis nang hindi sinasagot si Daphne. Napatameme tuloy si Daphne. Naibaba na lang niya ang kamay na kumakaway kay Troy. Aray ko po, napahiya ako ron Bulong ni Daphne sa sarili, sabay kamot sa ulo. Sa Jess naman, hindi na pinansin pa ang boss nila. Nagpatuloy ito sa pagtatanong, pagbibiro at pagbanat kay Daphne. Ito namang si Daphne, libang na libang. Sa kabilang banda, halos sumabog sa inis si Troy. Nagpunta siya sa office niya at nakasimaktol na umupo sa swivel chair niya. Bakit ba kasi nagpunta pa ako ron? Bakit ba kasi sinusundon ko pa sila? Pisit. Singhal niya at galit na ipinatong ang 2 paa sa kanyang lamesa. Maya-maya pa'y kumatok si Annie, isa sa mga supervisor na hawak niya. Nang papasukin niya ito, masamang balita kagad ang sinabi nito. Sir, pinapasabi lang po ng ka-meeting niyo sana ngayon. Investor po yata siya. Nakasalubong ko po siya sa hallway kanina at nagmamadali. Ang sabi niya, hindi niya daw po kayo makontak. Hindi daw po siya matutuloy sa meeting niyo kasi ang anak daw po niya napaaway sa school. Nahampas ni Troy ng sobrang lakas ang lamesa. Buisit. Yun na nga lang ang potential investor natin para sa buwan na to. Kansilado pa. Po? Baka po pwedeng i-reschedule na lang po ang meeting niyo. Suwestyo ni Anya. Imposible. Kilala ko si Mr. Cruz. Alibay niya lang yan. Siguradong hindi niya itutuloy ang investment. At saka wala namang anak na nag-aaral yan. Lahat ng anak niya may asawa na. Naitikom na lang ni Annie ang bibig niya. Si Troy naman, lalong na-stress. Pero sa halip nang mas isipin niya yung investor na nawala sa kanya, si Daphne at si Jess pa rin ang tumatakbo sa isip niya. Naaalala niya na naman kung gaano kasweet ang mga ito sa isa't isa. That's bullshit. Napaigtad naman sa gulat si Anya. Dahil kabado na, nagpaalam na itong lalabas ng office niya.
nang bigla'y may naisip si Troy. Sino ba yung Jess na parang bagong janitor natin? Nagulat naman si Annie at bumalik sa harap ng lamesa ni Troy. Po? Bago nga po sir. Nag-apply po siya last week. Marami po siyang experience sa pag-janitor, kaya agad pong tinanggap ng HR. Kailan pa siya nagsimula na pumasok dito? Last week pa po sir. Kumunot naman ang noo ni Troy. Last week? Pero bakit kanina ko lang siya nakita? Bulong niya. Actually nga po, sila po ni Daphne ang nakasign sa mga CR. Madalas po isabay silang matapos sa paglilinis per floor. Kaya sabay rin po silang umaakyat para sa next floor. Kaya mapapansin po ninyo, palaging malinis ang mga CR natin mula ground floor. Todo po ring sabi ni Annie. Sa isip niya kahit sa ganito man lang, makabawi si Daphne sa mga ginawang kalokohan nito sa boss nila. I don't care. Call that girl Daphne. I-assign mo siya as my personal janitress. Here in my office. Now. Muli ay napaigtad sa gulat si Anya. Po? Naguguluhan pa niyang tanong. I said now! Galit at nanilisik ng mga matang sigaw nito sa kanya. Si Annie tuloy ay halos mapatulo na sa gulat at saka umuo na lang kay Troy pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng office nito. Sa kabilang banda ay naikuyom ni Troy ang kamao niya. Let her be my personal janitress or I'll fire both of you. Nagulat naman si Daphne sa sinabi ng kaniyang Madam Annie. Wala na siyang nagawa. Ang iniisip na lang niya, araw-araw na niyang makakasama yung lalaking kumuha ng first kiss niya. Imbis tuloy ma-frustrate dahil sa mismong opisina na ng CEO siya maglilinis, kinikilig pa siya. Pakanta-kanta tuloy siyang naglakad papunta sa office ni Troy. Dala niya ang walis, basahan at map, pati na rin yung kaniyang pampagpag. Nang makarating siya sa office nito, masaya siyang kumatok. Ilang segundo lang ay bumukas na rin yon at bumungad sa kanya ang magkasalubong na kilay ni Troy. Hello, Sir Sungit! Bati niya rito. Anong sinabi mo? Salubong pa rin ang kilay na tanong nito. Ang aga-aga nakasimangot na naman kayo eh. Magkasalubong na naman yung kilay niyo, sir. Dapat dyan tuwid lang para happy. Magiliw niyang sabi, sabay lahad pa ng dalawang kamay sa ilalim ng baba. Bahagyang napangising may kasamang ngiti naman si Troy. Kulit talaga. Bulong niya sa isip. Sige na, pumasok ka na at pakilinisin mo ang office ko. Maalikabok na dyan. Ayoko nang marumi. Yes, boss. Got it. Puno ng energy, nasagot nito. Sabay kuha ng pampagpag at basahan at sinimulan na ang trabaho. Nakangiti naman siyang pinanood ni Troy. Umupo pa nga ito sa swivel chair niya. Nagkukunwari na may binabasa at pinipirmahan pero ang totoo, pinapanood lang siya nito. Sir, ang kalat nga rito. Hindi yata kayo nagpupunas eh. Tingnan mo tong cabinet mo. Pwede na ako mag-drawing gamit ang daliri ko. Tapos tong mga libro mo, sabog-sabog. Dati ka bang adik? Aray! Otomatikong napatayo si Troy mula sa pagkakaupo nang marinig na sumigaw si Daphne. Mabilis niya itong nilapitan. At habang namimilipit ito, animoy palakang patalon-talon habang hawak ang hinlalaking daliri sa paa na nabagsakan ng makapal na libro. Aray ko po, inay! Kasakit! Si Troy naman, hindi malaman kung matatawa ba o maawa. Ang itsura kasi ng mukha ni Daphne, para bang nilamutak na papel na hindi malaman. Mangilid-ngilid pa ang luha nito dahil sa sakit. Ayan kasi, panay ka kasi reklamo. Ang dami-dami mong alam sabihin. Natatawa niyang aniya bago tinulungan ng dalaga. Mamamatay na lang yung kuko ko. Binungangaan pa ako. Pabulong namang sabi ni Daphne na narinig naman ang binata. Natawa tuloy si Troy at saka inalalayan si Daphne na makaupo sa sofa. Paputol na ba natin? Biro pa ni Troy. Hala, grabe ka sir ah.
kung yan kaya ang ipabutol ko. Sabay nguso nito sa ibabang parte niya. Nakaupo kasi si Daphne sa sofa, habang si Troy naman ay nakaupo sa harap niya. Hawak ang paa niya. Napatayo tuloy nang wala sa oras si Troy, sabay hawak sa alaga niya. Hoy, hindi magandang biro yan. Masakit yun. Kumunot ang noo ni Daphne sa naging reaksyon ni Troy. Pero nang mapagtanto niya ang tinutukoy nito, ay hagalpak siyang natawa. Grabe ka naman, sir. Hindi naman yung talong mo ang tinutukoy ko. Yung paa mo. Bigla namang nag-init ang buong mukha ni Troy. Mula sa pagtawa, ay otomatikong nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at nagsalubong na lang ang kilay. You only have 15 minutes to clean my entire office. Kapag hindi ka natapos, you're fired. Sigaw nitong nagpalaglag sa panga ni Daphne. Ano po? 15 minutes? Itong buong office na to? Abay, kasing laki na to ng bahay namin eh. Hindi ko nga matapos linisin yun ng 3 oras tapos ito, 15 minutes? Shut up! Pagputol nito sa sinasabi niya at saka agad na nag-walkout. Padabog nitong isinara ang pinto niya. Animoy na estatwa naman sa kinauupuan si Daphne. Napa-sign of the cross na lang siya. Lord, pahingi po ng superpowers please. 15 minutes lang. Maiyak-iyak niyang sabi at kahit na masakit ang paa at umiika, ipinagpatuloy na nga niyang paglilinis. Isang araw, napansin ni Troy ang itsura ni Daphne. Matamlay ito, mabigat ang katawan at tila may dinaramdam. Pero sa tuwing kakausapin niya ito, biglang nagbabago ang reaksyon ng mukha ng dalaga. Bumabalik ito sa normal na makulit at masiyahin. Pilit na hindi na lang yun pinansin ni Troy, kahit nadidistract siya. Makalipas ang ilang minuto, nagulat na lang si Troy sa narinig na kumalabog sa loob ng kwarto ng kaniyang opisina. Nagmamadali siyang nagtungo doon. Pagbukas niya ng pinto, ay namumutlang lumingon sa kaniya si Daphne. Napatingin din siya sa nabasag na trophy sa paanan nito. Sorry po sir, hindi ko po sinasadya. Ano ka ba naman, Daphne? Bakit hindi ka man lang nag-iingat? Yan lang ang kaisa-isang trophy ko nung elementary ako dahil sa fun run, tapos binasag mo pa. Nangilid naman ang mga luha ni Daphne. Sorry po ulit, sir. Ngunit hindi na naipagpatuloy pa ni Daphne ang sinasabi nang mas maramdam niya ang pagkahilo. Nagdilim din ang paningin niya at maya-maya'y tila naubusan ng lakas na bumagsak sa semento. Daphne! Sigaw ni Troy nang mabilis na bumagsak ang katawan ng dalaga sa malamig na semento. Paulit-ulit niyang tinapik ang pisngi nito. Pero ang dalaga, wala na talagang malay. Nakaramdam siya ng kaba at kagad itong inihiga sa kama. Tumawag din ang medic para ipatingin si Daphne. Nireview niya ang CCTV sa kung ano ba talaga ang nangyari. At ayon sa napanood niya, aksidente lang talagang bumagsak ang trophy at tumama yun sa ulo ni Daphne. Pagdating ng doktor, ay nalaman nilang dumudugo pa lang ang ulo ni Daphne. May kabigatan din kasi yung trophy. Nang magising si Daphne, may benda na ang ulo niya. Hala, bakit nakomatos na yata tong ulo ko? Natawa si Troy. Ay, nandyan po pala kayo sir. Naku, wait lang. Bakit ba kasi ako nakahiga dito? Maglilinis pa ako. Natigilan sa sunod-sunod na pagsasalita si Daphne nang makita sa side table ng kamang trophy na nabasag niya. Dahan-dahan niyang nilingon si Troy at saka yumuko. Pasensya na kayo sir. Hindi ko po sinasadya. Kung gusto po ninyo, babayaran ko na lang o ikaltas niyo na lang po sa sinasahod ko. Hindi pinansin ni Troy ang sinabi niya. Baka sa mukha ng dalagang labis na puyat at tila maging gutom. Nakita ko sa CCTV bago ka maaksidente. Nakadukmo ka sa kama. Puyat ka ba? Naiangat ni Daphne ang ulo niya at napatingin sa binata. Mabilis niya ring nabawi yon at muling naiyuko ang ulo. Opo sir, pasensya na po. Hindi ko na uulitin.
Pwede ko bang malaman kung bakit? Napalunok si Daphne. Muli niyang sinipat ng tingin ang amo. Working student po kasi ako, sir. Kumukuha po ako ng course na HRM. Ako rin po kasi nagpapaaral sa bunso kong kapatid. Si Papa, hindi naman na kayang magmasada dahil nirarayuman na. Si Mama naman, kamamatay lang din 2 months ago. Nagulat si Troy. Animoy, sinimento siya sa kinatatayuan. Condolence, Daphne. Ngumiti naman si Daphne. Sige po, sir. Lilinisin ko na yung kinalat ko. Itong trophy nyo, babayaran ko na lang po gamit ang sahod ko. Since working student ka pala, at napakabigat ng trabaho mo bilang janitress, be my personal assistant, instead na janitress. Kapag naging PA kita, mas mataas ang sahod, mas hindi nakakapagod. Kapag wala naman akong iuutos sa'yo, you can use your free time para mag-aral. Yun kung papayag ka. Natulala si Daphne. Ilang segundong proseso ng isip niya ang sinabi ng binata, hanggang sa tila na-stuck na ang panga niya at hindi niya na naisara pa. Daphne! Daphne! Tawag sa kanya ni Troy, hanggang sa pumitik na siya ng daliri sa harap ng mukha nito. Doon lang bumalik sa tamang wisyo ang dalaga. Are you okay? Napailing si Daphne. Kumunot naman ang noo ni Troy. Bakit? Ayaw mo ba ng offer ko? Hindi, sir. Gustong gusto ko po, sir. Magiging isang utusan ako ng CEO. Wow! Ani niya sabay hagalpak ng tawa. Nahawa na rin ang pagkakatawa si Troy at hindi na malaya na napapalakas na yon. Napansin naman yun ni Daphne. Nakahawak pa nga ito sa tiyan nito. Bigla siyang napangiti. Salamat po, Sir Troy. Kinabukasan ay nagsimula na rin siya bilang personal assistant. Nagulat din ang mga kapwa niya empleyado sa bigla-biglay pagbabago ng posisyon niya sa trabaho. Madalas, kinaingitan siya dahil ang CEO lang naman ang oras-oras na kasama niya. Sir, within 30 minutes, may meeting na po kayo with Mrs. Hernandez. Ipinarady ko na rin po yung conference room. Wika ni Daphne sa kaharap na amo habang tinitignan ng tablet na ibinigay nito sa kanya, pang-ayos ng schedule niya. Okay, sige. Please prepare my suit. Itimpla mo rin ako ng kape. Anito nang hindi siya tinitignan. Ginawa naman yun ni Daphne at nang matikman ni Troy ang tinimpla nito, napangiti siya. Masarap. Ani niya sa isip. Lumipas ng mabilis ang mga araw, napansin ni Troy ang pagiging determinado ni Daphne sa pagtatrabaho. Kung noon ay palagi siyang pumapalpak, ngayon naman ay mas nagiging maingat na siya sa kanyang mga ginagawa. Hindi na siya katulad ng dati na napaka-clumsy. Konting gibot, maraming mali. Isa pa, napansin ni Troy sa dalagay ang pagkukusa nito kahit na hindi pa niya pinag-uutos. Halimbawa na lamang ay ang pagtitimpla nito ng kape sa tuwing napapansin na stress na siya sa pagtatrabaho. Ito rin ang madalas na naghahanda ng hapagkainan sa kanyang opisina. Kapag oras na ay siguradong gagawa na siya nito ng merienda, magugulat na lang siya, meron na itong iniaabot sa kanya. Kapag din inutusan niya ito, kahit na marami pang ginagawa sa kanyang lamesa, agad-agad itong sumusunod. Walang reklamo, walang pagsimangot, at puno lang ng good vibes sa lahat ng oras. Isang araw, Sir Troy, abay anong oras na? Wala pa po ba kayong balak na kumain? Baka tumirik ng mga mata niyo dyan sa gutom. Wika ni Daphne habang abala si Troy sa pagbubusisi ng mga papeles na dinala sa kanya ni Annie kanina. Okay lang ako, Daphne. Mauna ka nang kumain dyan. Sagot niya na kinasimangot naman ni Daphne. Okay lang ako, sir. Hihintay na po kita at makasabihin ng mga tao rito. Nauna pa akong kumain kaysa sa boss ko. May pagdaramdam sa tono ng boses ni Daphne na sagot sa binata. Napatingin naman sa kanya si Troy. Hay, o sige na nga. Kumain na tayo. Nakakahiya naman dito sa PA ko. Akala mo asawa ko kung magtampo.
Bigla ay napigilan naman si Daphne. Bigla siyang pinamulahan ng magkabilang pisngi. Hindi kaya. Depensa niya. Sus, kunwari ka pa. Anito at ginulo pa ang buhok ng dalaga. Ano bang pagkain natin? Dugtong niya. Nagluto lang po ako ng corned beef sa kusina niyo. Wala na po kasi kayong stock dito sa kusina eh. Kanina pa po ninyo ako ayaw pansinin. Hindi tuloy ako makapag-decide kung ano bang gusto ninyong kainin. Nagkaramdam tuloy ng guilt si Troy. Gayunpaman, umupo na lamang siya sa harap ng lamesa. Pinagsandok naman siya ni Daphne ng kanin. Kumuha siya ng konting ulam at tinikman yun. Maya-maya napabilib siya sa lamesa. Ang sarap ah. Ikaw talagang nagluto nito? Yes sir. Abay, magdududa pa po ba kayo eh? Tayong dalawa lang naman dito. Bahagyang natawa si Troy at pinagpatuloy ang pagkain. Kinagabihan, naisipan ni Troy na ayain si Daphne na kumain sa labas bago umuwi. Si Daphne naman ay gulat na gulat. Po? Tayo? Kakain? As in, ikaw at ako? Teka lang naman sir, date yata ang gusto mo eh. Wait. Ano sir? Baka may gusto ka na sa akin ah. Crush mo na ako? Natawa naman ang hagalpak si Troy. Ano bang sinasabi mo? Crush agad? Hindi ba pwedeng nagugutom lang ako? At wala akong kasamang kumain. Na gusto ko lang namang bumawi kasi ipinagluto mo ako ng corned beef. Nalaglag naman ng literal ang panga ni Daphne. Ay, ganun ba yun sir? Sorry naman, na-excite lang ako. Akala ko kasi inaaya mo na ako ng date eh. Muling natawa ng malakas si Troy. Pagkatapos ay ginulo ang buhok ni Daphne. Ikaw talaga, kung ano-anong iniisip mo eh. Napakamot na lang sa ulo si Daphne. Ang mga paglabas-labas nilang yon ay nasundan pa ng nasundan. Palagi tuloy binibiro ni Daphne si Troy kung may gusto ba ito sa kanya. Grabe din kasi kung mag-react ito sa tuwing napapahamak siya. Dinaig pa nito ang kaniyang ama. Lumipas pa ang 5 buwan. Mas lalong nakilala ni Troy at Daphne ang isa't isa. Nalaman na din ni Daphne na nag-iisang anak lang pala ang binata. Kaya wala pala itong choice kung hindi ang manahin ang responsibilidad ng pagpapatakbo sa kanilang kumpanya. Bukod pa ron, ay nakilala na rin ng ama't kapatid ni Daphne ang binata. Inaasar pa nga siya ng mga ito kung sila na ba o kung nanliligaw na ba sa kaniyang binata. Si Troy tuloy, lumalabas ang kahihiyan sa katawan. Nako tito, hindi po. Wala po kong gusto rito sa anak nyo. Napaka-clumsy nga po yun eh. Maya't maya pumapalpak. Hoy, grabe ka naman sir. Nagbibihave na nga ako eh. Natawa naman ang malakas ang ama nito, lalo na ang kapatid niya. Sus, kunwari pa si ate. Naku Kuya Troy, for sure, yung kilig ni ate na yan, yung ngiti niya na yan, naku, crush ka niyan. Kilala ko ang kapatid ko sir, baka nga pinagpapantasyahan ka na niyan sa gabi eh. Hoy Danica, manahimik ka nga. Abay boss ko yan. Gusto mong mawalan ako ng trabaho at mahinto ka? Ikaw talaga? Sita naman nang namumulang si Daphne sa kapatid niyang si Danica. Asus, kunwari pa. Pero maniwala ka sa akin kuya, crush ka nitong kapatid ko. Nako, in denial lang yan. Danica, tumigil ka nga. Galit na sabi ni Daphne pero ang totoo, talagang hindi na niya alam kung ano ang mukhang ihaharap sa binata. Lalo na't alam niya sa sarili niyang noon pa talaga siya humaling na humaling sa sariling amo niya. Si Troy naman sa kabilang banda ay napapailing na lang habang natatawa. Ang ngiti sa labi niya, totoong totoo, napaka-pure, puno ng saya at kilig na sana isang araw, kaya na rin niyang aminin ng katotohanan. Muling lumipas ng 1 buwan. Dumating na rin ang araw na pinakahihintay ni Daphne. Iyon ay ang makarating sa Paris kung nasaan ang international meeting with the investor ni Troy. Dahil siya nga ang PE nito, kailangan na sumama siya. Pero nang araw na makarating sila doon, hindi inaasahan ni Daphne ang susunod na mga mangyayari. Dinala siya ni Troy sa Eiffel Tower. Sakto, 7:00 ng gabi. Teka lang boss, dito po ba yung meeting niyo?
As in dito mismo sa Eiffel Tower? Nagtataka pang tanong ni Daphne habang manghang-mangha sa nakikita. Kulang na lang ay malunod siya sa kagandahan ng Paris. Pero nagulat siya nang bigla na lang hawakan ni Troy ang magkabila niyang kamay. Nakaramdam tuloy siya ng kakaibang kaba na hindi niya alam kung magugustuhan ba niya. Mai-excite? Maiiyak? O kung ano pa man. Bakit po, sir? Biglang natawa si Troy, pero nanatiling hawak nito ang kamay niya. Hindi ko alam kung nilagyan mo ba ng gayuma yung corned beef na iniluto mo noon sa office ko. Bigla ko na lang naramdaman to. Ha? I don't know kung anong dapat sabihin. Ni minsan sa buong buhay ko, hindi pa ako nanligaw ng babae. Kahit ang umamin, never ko pang ginawa pero nandito ako ngayon. Dinala ka rito sa Eiffel Tower para lang sabihin sa'yo mahal na yata kita, Daphne. Ay mali, mahal na kita. Oo, tama. Gusto kita, Daphne. Pero kasi hindi ako marunong manligaw. Pwede bang skip na lang? Tayo na lang? Will you be my girlfriend? Literal na nalaglag ang panga ni Daphne. Hindi siya nakapagsalita. Kahit yata ang kumurap, nakalimutan na niya. Pakiramdam niya, pati dila niya naputol na. Daphne, bakit? Ayaw mo ba sa akin? May mali ba? Masyado bang mabilis? Di ba single ka naman? Wala ka namang boyfriend, di ba? Teka lang, sir. Pwede, ikalma mo yung puso mo. Ipren mo rin yung bibig mo. Hindi pa nagsisingkin sa akin eh. Tsaka ikaw? May gusto sa akin? As in? Teka lang naman, baka may lagnat ka lang. Hahawakan pa sana ni Daphne ang noo ng binata, ngunit pinigilan yun ni Troy. I'm serious, Daphne. I like you, and I think I'm already in love with you. Natulala si Daphne. Pakiramdam niya naubusan ng oxygen ng utak niya. Pero kung ayaw mo sa akin, okay lang naman. Hindi naman kita pipilitin eh. I like you too. Nanigas ang panga ni Troy sa narinig. Si Daphne naman, mariing nakapikit na lang. Hindi kayang tignan ang mukha ng binata sa sinabi. Anong sinabi mo? Ang kulit. Gusto nga rin kita. Talaga? So, tayo na? Ha? Teka lang naman, bakit ang bilis? Diba, you like me, I like you. Mahal na nga kita eh. So, tayo na? Pero... Binitaw ni Troy ang kamay ni Daphne at saka'y pinaglapat yun sa harap ng dalaga. Nagpapi-eyes din ito, nagmamakaawa sa kanya ng sobra. Hays, paano ko pa matatanggihan yung ganyan kakit at kagwapo ha? Wika ni Daphne at saka pinisil ang magkabilang pisngi ni Troy. Oo na, sige na, tayo na. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Okay? Happy? Talaga? Sigurado ka ba? Sure? 100%? Natawa naman si Daphne. Yes po, opo. 100%. Hay, tagal-tagal mong kumilos dyan eh. Noon pa ako may gusto sa'yo. Pasalamat ka. Babae pa rin ang tingin ko sa sarili ko at dapat lalaki nagpe-first move. Kasi kung hindi, baka nang pakita ni Rape. Pakis nga. Biro pa ni Daphne at saka ngumuso at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Troy at nagbibirong hahalikan ito. Si Troy naman ay hindi alam ang magiging reaksyon. Napanganga kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kiss? Teka, paano ba? Tanong pa nito sa kanya na ikinhagalpak niya sa napakalakas na pagtawa. Natawa na lang din si Troy at nangako sa kanyang pag-aaralan niya ang tamang the moves. Baliw? Sambit ni Daphne sabay hampas sa balikat ni Troy. Kumuha sila ng maraming pictures, kumain sa iba't ibang klase ng restaurant at gumala ng gumala. Pinuno nila ng napakaraming memories ang mahigit isang linggo nilang pagbabakasyon doon sa Paris. Pero ang galing mo ha, akala ko pa naman may
Kikitain talaga tayong investor dito. Aamin ka lang pala. Pwede namang doon na lang sa office eh. Ayoko dun. Ang cheap. Ngayon na nga lang ako aamin. Hindi ka pa ba e-effortan? Banat ni Troy sa nobya. Sabay sabi ng, I love you. Si Daphne naman, halos mangisay na sa kilig. May patapik-tapik pa siya sa dibdib ng binata. At animoy bulating inasina ng marami. Tumawa tuloy ng tumawa si Troy. But seriously, I love you too. Seryosong sabi ni Daphne at sa pangalawang pagkakataon, ang labi nilang dalawa unti-unting naglapat at ipinaramdam sa isa't isa ang tunay na pagmamahal na nauwi sa isang mainit na gabi na puno ng kaligayahan. Matapos ang mahigit isang linggo na pagbabakasyon nila sa Paris, umuwi na rin sila sa Maynila. Nagdesisyon si Troy na ipakilala na si Daphne sa kaniyang ama't ina. Ngunit mariin din itong tinanggihan ng mga magulang niya. Ano ka ba naman, Troy? Bakit ka nakikipagrelasyon sa babaeng yan? Hindi ba't engaged ka na kay Krisha? Galit na tanong ng ina ni Troy na si Doña Esmeralda. Kumunot naman ang noo ni Daphne. Bigla siyang nagtaka. Sino si Krisha? Anong engage ang sinasabi nito? Paano mangyayari yun eh? Siya ang girlfriend ni Troy. Nataranta naman si Troy. Hindi pa niya kasi nasasabi kay Daphne ang tungkol kay Krisha. Wala din naman kasi siyang balak seryosohin si Krisha. Dahil nga, ini-engage lang naman sa kanya ito. Hindi naman talaga niya mahal ang babaeng yun. Tamang kababata niya si Krisha pero hindi para pakasalan niya at makasama hanggang sa dulo ng buhay niya. But mom, alam mo namang ayoko kay Krisha. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ko hahayaan na itutuloy niyo ang kasal na hindi ko naman gusto. Kung meron man akong gustong pakasalan dito, yun ay walang iba kundi ang girlfriend ko. Malinaw yun, mama. Matagal na nating napag-usapan to. Matagal ko nang sinasabi sa inyong itigil niyong kalokohan na to dahil hindi ko hayaan na mangyari ang gusto niyo ni Papa. Kaya please lang, si Daphne ang mahal ko. At si Daphne lang ang pakakasalan ko. Matigas na sambit at pangangatwiran ni Troy habang hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Daphne. Hindi maaari ang gusto mo, Troy. Meron ng petsa ang kasal niyo ni Krisha. Hindi na para tumanggi ka dahil alam mo kung anong pwedeng mangyari. Alam mo naman na ang pamilya ni Krisha ang sumunod na may pinakamalaking share sa ating kumpanya. Kapag hindi na natuloy ang kasal, posibleng hindi na sila mag-invest or bawiin nilang investment nila sa atin. Paano na ang kumpanya kapag nangyari yun? Gugustuhin mo ba ng dahil lang sa babaeng yan masisirang pinaghirapan namin ang mama mo? Na mawawala ang kumpanyang mamanahin mo. Sumagot ka, Troy. Mamili ka. Ang babaeng yan o ang magandang kinabukasan mo. Napahigpit ng pagkakahawak si Troy sa kamay ni Daphne. Buong buhay ko, wala akong ibang ginawa kundi ang pagsilbihan kayo. Lahat na lang, sinunod ko. Basta sinabi niyo, kailan ba ako tumanggi? Ngayon lang naman, di ba? Bakit hindi niyo kayang unawaan at pagbigyan ng anak niyo? Anak ba talagang turing niyo sa akin? O ginawa niyo lang akong puppet na pinapasunod ninyo para sa pansarili niyong kaligayahan? Makahulugan na wika at panunumbat ni Troy. Kung hindi niyo matatanggap si Daphne bilang girlfriend ko at bilang mapapangasawa ko sa hinaharap, I'm sorry, Mom and Dad. Pero, bababa ako bilang CEO ng kumpanya. Pahabol niyang sabi at saka nahinila si Daphne palabas ng bahay nila. Dinala niya ito sa parking lot. Pinagbuksan ng pinto at pinapasok. Pagkatapos, ay nagpunta siya sa driver's seat at pinaharurot ang kotse. Nagpunta sila sa isang tahimik na lugar. Sa lugar na laging pinupuntahan ni Troy sa tuwing hindi siya makahinga ng dahil sa pananakal ng kaniyang mga magulang. Isa yung daan na hindi masyadong nadadaanan. Napapaligiran yun ng matataas na puno at mga bukid. Presko ang hangin, maaliwalas ang paligid, at sapat na para makahinga ng maluwag. Doon ay kinausap niya si Daphne at ipinaliwanag ang mga narinig niya kanina. Ang tungkol kay Krisha, ang engagement, ang darating na kasal at kung ano-ano pa ang pinagdadaanan niyang hirap sa kamay ng kaniyang mga magulang. Dahil nga mahal na mahal ni Daphne si Troy,
ay inintindi niya ito. Sinabi niyang ayos lang lalo na't nakikita niya naman sa binata na wala itong balak pakasalan si Krisha, na siya lang ang mahal nito. Yun lang naman ang para sa kanya ay sapat na. Sa kabila ng mga nangyari, ipinagpatuloy pa rin ni Troy at Daphne ang kanilang relasyon. Inamin na rin nila sa lahat ng empleyado ang tungkol sa relasyon nila. Ang iba'y natuwa, kinilig, at ang iba naman ay nagalit. Nagalit dahil hindi nila matanggap na bakit si Daphne. Bakit hindi sila? Bakit sa isang baguhang janitress na naging personal assistant pa talaga niya? Bakit hindi ang isa sa kanila na may mas mataas na posisyon kaysa kay Daphne? Gayunpaman, wala silang nagawa. Yun nga lang, kumalat ang balita at mabilis iyong nakarating kay Krisha. Sobra siyang nagalit, as in, nanggagalaiti siya sa galit. Who the hell is that bitch? Inis niyang sigaw sabay hampas sa kaniyang lamesa. Malaman ko lang kung sino ka, Daphne. Malalaman mo kung anong hinahanap mo. Huwag mong banggain ang isang Krisha Monteverde na anak ng isa sa pinakamataas at may pinakamalaking share sa kumpanya nila Troy. Hindi ka ang dapat na makasal sa kanya. Ikaw na walang pinag-aralan. Wala ka pa sa kalingkingan ko. Ginamit ni Krisha ang lakas at kapangyarihan. Kinilala niya kung sino ang Daphne na girlfriend kuno ng kaniyang fiancé. At nang makakala pa ng impormasyon ng mga investigador na kinuha niya, ay natawa na lang siya. Seriously? This girl na nakatira sa isang squatter area? Girlfriend ng fiancé ko? Wow! Unbelievable! Such a squammy girl! Nang didiri niyang sabi habang tinitignan ang mga larawan ni Daphne. Inalampa ni Krisha ang mga taong nasa paligid ni Daphne. Bukod sa pamilya nito, ay kinilala din nito ang mga naging kaibigan ni Daphne sa loob at sa labas ng trabaho. Doon niya nakilala si Jess, ang dating na-issue kay Daphne. Inutusan niya si Jess na i-set up si Daphne. Nung una, ay ayaw ni Jess pero nang oferan siya ni Krisha ng 50,000 pesos, ay pumayag na rin siya kalaunan. Giit niya ay may sakit ang kanyang ama at kailangan itong maoperahan. Dahil sa sitwasyon, ay napilitan siyang ilagay sa alanganin ng pinagsamahan nila ni Daphne. Isang gabi tinawagan ni Jess si Daphne. Akala nito ay lasing siya. Kailangan ng kausap, problemado, dahil ang kanyang amay nasa ospital. Dahil isang mabuting kaibigan si Daphne ay pinuntahan niya si Jess. Nagpaalam din muna siya kay Troy. Nung unay ayaw pumayag ni Troy dahil nga pinagsisalosan niya dati si Jess. Pero sinigurado naman sa kanya ni Daphne na magkaibigan lang sila at kailangan lang talaga nito ng karamay sa panahon ngayon. Dahil doon, pumayag naman si Troy. Nakarating si Daphne sa isang bar. Doon nakita niyang lasing na si Jess. Inalalayan niya ito at sinabing umuwi na. O kaya naman ay ihahatid niya na ito pero ang binata ay ayaw pumayag. Pasensya ka na, Daphne. Wala kasi talaga akong kaibigan na lalaki. Nababaliw na ako sa mga nangyayari sa akin. Baka pwedeng samahan mo naman akong uminom. Promise. Itong isang bote lang. At saka ladies drink naman yan. Gusto ko lang talaga ng kasama at kausap ngayon dahil naguguluhan na ako. Napalunok naman si Daphne. Sa katunayan ay hindi talaga siya umiinom pero para sa kaibigan, isang bote lang naman. Lingid sa kalaman ni Daphne ay nilagyan na ng pampatulog ni Jess ang inumin ng dalaga. At ang tunay ay hindi siya lasing. Props lang ang maraming bote ng alak at baso para magmukha talaga siyang lasing. Pati ang postura niya na tila'y pawis na pawis ay gawa-gawa lang din niya. Makalipas niyang ilang minuto ay biglang sumamang pakiramdam ni Daphne. Nawalan siya ng malay at hindi na alam ang mga sumunod pang nangyari. Doon na sinamantala ni Jess ang pagkakataon. Binuhat niya si Daphne at dinala sa isang motel. Doon ay naghihintay na si Krisha. Nakaset up ang kama, ang mga kamera at ang mga props na gagamitin nila para sa pagkuha ng malalasawang larawan. Hinubaran nila si Daphne. Tanging ang panloob na kasuotan lamang nito ang natira. Nagtanggal na rin ng damit si Jess at tanging ang pang-ibabalang nito ang itinira. Nakokonsensya siya sa ginagawa pero
Mas makokonsensya siya kung wala siyang gagawin at hahayaan niya lang na mamatay ang papa niya. Doon ay pinagkukuhanan sila ng larawan. Pinagmukha talaga sila na nagsisiping. So easy. Now, wala nang Daphne hahadlang sa kasal ko. Masayang wika ni Krisha habang tinitignan ng mga nakuha nilang larawan. Si Jess naman sa kabilang banda, kaagad na nagsuot ng pantalon at damit. Binihisan niya na rin si Daphne. Sising-sisi siya sa nagawa. Binabagabag siya ng kaniyang konsensya. Pero wala na siyang ibang maisip na paraan para maisalba ang buhay ng kaniyang ama. Patawarin mo ko, Daphne. Kinabukasan, nagimbal na lang si Troy nang bumungad sa kaniyang mga isinend na pictures ni Krisha. Kuha yun ng mga hubad na larawan ni na Daphne at Jess sa isang motel na malapit lang din sa bahay nila. What the hell? Sigaw niya at kagad na tinawagan si Daphne. Hi love, good morning. Bungad sa kanya ni Daphne. Halatang masayang-masaya ito. Pumunta ka ngayon dito sa bahay. Mag-uusap tayo, Daphne. May diin sa tonong sabi nito na ikinakaba naman ni Daphne. Aha? Tungkol saan? Bakit? Hindi na naipagpatuloy pa ng dalaga ang sinasabi. Pinatayan siya ng binata ng tawag. Anong nangyari doon? Naguguluhan niyang sabi at mabilis na kinuha ang bag niya at ura-uradang pumara ng taxi para makarating agad sa bahay ng kaniyang nobyo. Kumatok naman si Daphne. Ang bahay na yon, personal na pag-aaring ni Troy. Dito ito karaniwang tumutuloy kapag nagkakasamaan sila ng loob ng mga magulang niya. Ang sabi mo magtiwala ko. May problema lang kamong lalaking yun pero ano to ha? Nakipagsiping ka sa lalaking yun? Bakit? Nakukulangan ka ba sa akin? Pangit ba ako? Ang katawan ko? Hindi pa ba ako sapat para hindi ka magloko? Ano? Napasigaw na rin si Daphne dahil sa mga sinasabi ni Troy na hindi niya lubos maunawaan kung saan yun nanggagaling. Here, tignan mo. Malinaw na malinaw ang lahat ng ebidensya. Singhal ni Troy at saka isinaboy sa mukha ni Daphne ang mga pictures na iprint pa niya kanina. Tinignan naman yun ni Daphne at isa-isang pinulot. Doon ay halos malaglag ang panga niya sa nakita. Ay sus Ginoo! Ano to? Naisigaw niya nang wala sa oras. Magmamaangan-maangan ka pa. Malinaw ang makakuha ng kamera. Hindi yan edited. Ikaw yan at si Jess. Yung mga damit sa lapag, yan ang suot mo kagabi. Sandali mo lang akong hindi nakasama. Iniputan mo na kagad ako sa ulo. Hindi, Troy. Mali ang iniisip mo. Hindi to totoo. Tumigil ka na, Daphne. Alam mo, tama ang mga magulang ko eh. Hindi ka worth it mahalin at pakasalan. Tama sila. Kung may dapat man akong ihatid sa altar, hindi ikaw yun. Nagsisipa akong ipinaglaban ka. Nagsisipa akong sinaway ko ang mga magulang ko. Kasi akala ko, totoo ka. From now on, wag ka na magpapakita sa akin. Pagbalik ko sa office, dapat wala ka ng gamit doon. At maghiwalay na rin tayo. Let's break this bullshit kind of relationship. Ayoko nang manloloko. Dire-diretsong sigaw ni Troy, sabay sara ng pinto ng sobrang lakas. Napahagulhol naman si Daphne at pilit na pinagkakatok ang pinto. Troy, please! Buksan mo ang pinto, magpapaliwanag ako! Mali ang iniisip mo, Troy! Ngunit kahit anong gawin niya, wala. Hindi na siya muli pang hinarap ng binata. Napahagulhol na lamang siya habang nakasandal sa pinto at tinitignan ng mga larawang nagkalat sa harapan niya. Sinubukan ni Daphne na alamin ang katotohanan. Hinanap niya si Jess pero hindi niya na ito makita. Bigla na lang daw itong nag-resign na walang matinong paalam. Ilang araw din ay nabalitaan niya ng ikakasal na sina Troy at Krisha. Ang mga empleyadong galit na galit sa kanya dahil sa naging nobyo niyang lalaking kinababaliwan nila ay pinagtatawanan at nilalait na siya ngayon. Pero para sa kanya, hindi yun ang masakit.
ang malamang ikakasal na sa ibang babae ang taong mahal na mahal mo. Na nagawan mo ng masama, sa bagay at paraan na hindi mo man lang alam kung paano nangyari. Gayunpaman, hindi siya makakapayag na hindi malilinis ang pangalan niya. Ginamit niya ang konting ipon para hanapin si Jess. At habang hinahanap niya ito, paglipas ng mga linggo at buwan, nakaramdam siya ng mga sintomas na hindi niya alam kung tama bang maramdaman pa niya gayong ikakasal na ang lalaking nakauna sa kanya. Nag-test siya gamit ang 2 pregnancy test. Ganoon na lang ang pagkagulhol niya nang malamang buntis siya. Mas lalo siyang nagsumikap na mahanap si Jess at paaminin kung ano ba ang totoo dahil wala talaga siyang matandaan kahit ano. Pagising niya ng gabing sinamahan niya itong uminom, nandoon na siya sa kwarto niya sa bahay at natutulog. Lumipas pang mahigit 3 linggo. Nahanap din niya si Jess. Kaka-opera lang ng ama nito. Kinumpronta niya ito dahil sa pagkakonsensya. Lumuhod si Jess sa kanya at panayhingi ng tawad. Patawarin mo ko, Daphne. Nagawa ko lang yun dahil nag-aagaw buhay ng papa ko. Kailangan niya ng maoperahan sa lalong madaling panahon. Pero malaki ang kulang ng pera ko. Hindi ko kailangan ng paliwanag, Jess. Naintindihan ko ang sitwasyon mo sa papa mo. Pero ano ba talagang ginawa mo? Ano ba talagang nangyari? Si Krisha. Oo, si Krisha. Binayaran niya ako para i-set up ka. May ebidensya ako. Yung mga text messages niya sa akin. Pati yung kopya ng CCTV ng motel na yun. Meron ako. Kinuha ko. Yun ang gagamitin mong ebidensya para ipakita mo kay Sir Troy na hindi totoo lahat yun. Promise, Daphne. Wala akong ginagawang masama. Hindi kita kayang pagsamantalahan. Maniwala ka. Umiiyak na wika nito. Punong-puno ng pagsisisi. Pinanood nga ni Daphne ang kopya ng CCTV. Napamura siya ng malutong. Ang araw na nalaman niya ang katotohanan ay ang araw rin ng kasal ni Troy. Upang makabawi sa kasalanan, sinamahan niya si Jess na magpunta sa simbahan kung saan gaganapin ang kasala. Nagmotor lang siya para kagad na makarating dahil 30 minuto lang, mauuwi na sa walang lahat. Bilisan mo, Jess! Kapag nakaabot ako sa kasal nila at naniwala sa akin si Troy, dun lang kita mapapatawad na hayop ka. Kailangan mo pala ng pera. Buisit ka. May 50K ako sa bangko ko. Hindi ka nagsabi. Sorry na, Daphne. Heto na, kumapit ka na. Sambit ni Jess at pinaharurot ang sasakyan. Makalipas ang mahigit 30 minutos ay nakarating din sila sa simbahan. Nagsasalita ng pari sa loob. Nang makumpirma niyang sina Troy at Krisha ang kinakasal sa loob, matapang at buong lakas siyang sumigaw ng itigil ang kasala. Nakuha niyang atensyon ng lahat. Sabay-sabay na lumingon sa kanya ang lahat ng mga bisitang laman ng simbahan. Kahit ang pari ay napaangat ng ulo sa umaalingaw-ngaw na sigaw. Si Krisha naman, taas ang kilay na nilingon siya. At ganoon na lang, ang gumuhit na galit sa mukha nito nang makita siya. Samantalang si Troy, napako sa pagkakatitig sa harapan ng altar. Pilit na nilalabanan ng galit. Father, ituloy na po natin ang seremonya. Malamig niyang sabi na ikinangisi naman ni Krisha at ipinulupot sa braso niya ang kamay nito. Kahit nabuntis ako at ikaw ang ama, itutuloy mo pa rin ba ang kasal niyo ng manlolokong babaeng yan? Tumaas naman ang kilay ni Troy at saka marahas na nilingon si Daphne. Pwede ba, Daphne? Anak ko, buntis ka? Huwag mo akong pinaglololo ko. Oh, ay naman pala sa likod mo ang amay. Bakit pa akong ginugulo mo? Hindi totoo yan, Sir Troy. Sinetap lang kami ni Krisha. Ginamit niyang sitwasyon ko at ng tatay ko para siraan sa si Daphne. Mabait si Daphne. Wala siyang ginagawang masama. Sa tingin mo, bakit ako maniniwala sa'yo? Singhal ni Troy at saka sinugod ng suntok si Jess. Nagsigaw naman ang mga bisita. Napasigaw na rin si Daphne na ngayon ay nagpapanik na. Pilit na pinaghihiwalay ang dalawa. Tama na! Tama na! Ano ka ba, Troy? Talagang sa loob ng simbahan, makikipagsuntukan ka? At talagang sa loob ng simbahan, ibubulgar mo yung kasinungalingan mo. Oh, sige, nang matahimik ka. Panoorin mo to. Galit na isinaksak ni Daphne sa dibdib ni Troy
ang cellphone ni Jess. Nagkasalubong naman ang kilay ni Troy na tinignan niyon. Kunutang noon niyang pinunood ang kuha ng CCTV sa cellphone at doon buong detalye niyang nalaman ang lahat ng katotohanan. Iyang babaeng yan ang tuso. Lahat gagawin niya para lang matuloy ang kasal niyo. Handa siyang gumamit ng kahinaan ng iba. Magtagumpay lang siya. Napatras naman ang isang baitang si Krisha. Unti-unti naman siyang nilingon ni Troy na ngayon ay tila isang dragon na bubuganan ng apoy. Walang yaka! Sigaw ni Troy at muntik nang masaktan ang kaninang bride niya. Muli ang mga tao sa loob ng simbahan napasigaw at napatakip ng bibig sa gulat. Marami na rin ang kumukuha ng larawan, video, at nagla-live pa sa social media. Sobrang bilis tuloy na kumalat ang balita at unti-unti ay nagtitrending na. Oh my God! I'm so sorry, Troy. Nagawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Please, ayusin natin to. I'm sorry. Pilit na nagmakaawa si Krisha. Napatawarin siya ng binata pero si Troy talagang nandidiri na sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung paano napaikot nito ang ulo niya. Nilapitan niyang umiiyak na si Daphne at doon ay mahigpit na niyakap. Hinalikan din niya ang noo nito. Dahil doon, mas napahagulhol sa pag-iyak ang babae. Napapahid na lang din ang luha si Jess habang pinapanood ang dalawa. I'm so sorry for not giving you the opportunity to speak. Troy, that's enough. Let's go home. Madiin at galit na sigaw ni Doña Esmeralda. Dahilan para mapatigil sa pagsasalita si Troy. Hinawakan din ito ang braso ng anak, pero ang binata, iwinaksi lamang ang kamay niya. I'm so sorry, Mom and Dad. But I can't. Daphne needs me. Buntis siya. At paano ka makakasigurong ikaw ang ama ng batang yan? Tigilan mo na itong kalokohan na to. Umuwi na tayo. Masyado mo nang inilulubog sa kahihiyan ng pamilyang ito. Nakakahiya! Muli ay sinubukang hawakan ni Doña Esmeralda ang braso ng anak. Ngunit si Troy, iwinawak sa lang yun ng buong lakas. If you refuse to accept Daphne, then you will never see me again. Mariing aniya sabay hawak sa kamay ni Daphne at kinaladkad ito palabas ng simbahan. Isinakay niya ito sa kaniyang kotse at inilayo sa kaguluhan. Troy, saan tayo pupunta? Sa malayo. Sa lugar kung saan hindi na nila tayo masusundan. Daphne, magtatanan tayo. Emosyonal at seryosong litanya ng binata. Si Daphne naman ay natulala. Ang kaniyang ama at kapatid kagad ang unang pumasok sa isip niya. Alam ko kung anong iniisip mo. Trust me, akong bahala sa'yo at sa pamilya mo. Sinserong aniya sabay hawak sa mga kamay ni Daphne. Nang makarating sila sa Zambales, dumiretso sila sa isang kondo na malayo sa syudad doon. Troy, sigurado ka ba talaga dito? Paano ng pamilya mo? Ang kumpanya? Sinong mag-handle nun? Napatigil sa pagsasalita si Daphne nang bigla siyang halikan sa labi ni Troy. Nandito tayo para magpahinga, okay? Ipapacheck up natin si baby mamaya. Aayusin pa natin bukas ang kasal. Ha? Agad-agad? Bakit pa natin patatagalin? May anak na tayo. At saka, ayoko namang magsuot ka ng gown tapos maglakad sa aisle ng malaki ng baby natin sa loob ng tiyan mo, no? Natawa si Daphne habang umunguso-nguso pa si Troy. Lumuhod din ito sa harapan niya at saka hinalik-halikan ng tiyan niya. Hello, baby. Nandito na si Daddy. Buti na lang itong mami mo. Hindi na late sa pagsugod sa simbahan kundi, nako, nakatali na talaga ako sa mga aswang. Aniya sabay tawa ng malakas. Pinalo naman ni Daphne ang balikat ni Troy. Ani mo'y isang bata ngayon na nakaluhod sa harap niya. Baliw ka talaga? Lumipas lang ilang araw. Agad din silang nagpakasal sa Zambales. Simple man yun dahil biglaan, pero ayaw nang patagalin pa ni Troy. Sa ganoong paraan,
hindi na sila mapaghihiwalay pa ng kaniyang mga magulang. Doon na rin sila nagpasya na ipagpatuloy ni Daphne ang pagbubuntis. Si Troy ang to the rescue sa kanya sa lahat ng bagay at lahat ng cravings nito. Lumipas pang mahigit 6 na buwan. Nagsilang na nga rin ng hindi lang isa kundi kambal na sanggol, si Daphne. Isang lalaki at isang babae. Ang ganda at gwapo naman ng mga anak ko. Manang-mana sa daddy nila. Umiiyak na animoy, batang sabi ni Troy habang sinisipat ng tingin ng mga anak niyang mahimbing na natutulog sa bassinet. Tumulo na rin ang mga luha sa magkabilang mata ni Daphne habang pinagmamasdan ng kaniyang mag-aama. Mabuti na lang talaga at umabot ako. Salamat po, Panginoon ko. Ngayon sa araw na ito, hindi lang kami basta mag-asawa ni Troy. Isa na kaming buo at masayang pamilya. Natuwa ng sobrang ama ni Daphne. Gayon din ang kapatid nito, pero ang mga magulang ni Troy humagulhol sa iya at halos lumuhod na sa kanila. Makahingi lang ng tawad. Tila tinunaw na kandila naman ang puso ni Daphne. Huwag na po kayong umiyak, tito at tita. Okay na po. Matagal na po yun. Matagal na din pong naghilom. Nandito po kami para ipakilala sila sa inyo. Ang mga apo po ninyo. Mama at Papa na Ira, asawa ka ng anak ko. Anak ka na rin namin ng papa mo. Akin na nga ang baby girl ko. Manang-mana sa akin, sobrang ganda. Anito, sabay kuha kay Princess sa loob ng crib nito. At ako naman sa apo kong pagkagwapo-gwapo. Litanya naman ni Don Felistino. At saka pinakabusisi ng tingin ng binata. Nako, wala ka man lang nakuha sa daddy mo. Puro mukha ko yan eh. Dagdag pang biro nito na ikinatawa ng malakas ni Daphne. Pero ikinabusangot naman ang mukha ni Troy. Anong kayo? Akin yan eh. Akong mukha niyan. Napuno tuloy ng tawanan ng buong pamilya. Sabay-sabay silang kumain kasamang ama at kapatid ni Daphne. Nang kahit paano ay lumaki na ang mga bata, ipinagpatuloy ni Daphne ang pag-aaral at kalaunan ay naging chef na rin. Tinupad pa rin niya ang pangako sa ama na patatayo nito ng malaking bahay na may grocery store sa ibaba. Ang kapatid niya, pinag-aral niya hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo. Si Troy naman sa kabilang banda, ipinagpatuloy ang pagmamanage at pagpapalago ng nasimulang kumpanya ng kanyang ama't ina. Mas naging productive at masipag siya dahil sa tuwing uuwi ng bahay, ang masayang mukha ng kanyang asawa at mga anak ang bumubungad sa kanila. Hay, paano ko hindi sisipagin sa trabaho nang agad makauwi kung kayo naman ang sasalubong sa akin dito sa bahay? Pakis nga sa mga chikiting ko. Dati, gumagapang lang kayo. Ngayon tumatakbo na. Wika niya sa mga bata at pinupog ito ng halik. At syempre, pakis din sa napakagandang misis ko. Pambobola pa niya at pinupog rin ng halik ang mga labi ni Daphne. Sus, ikaw talaga? Kumain na nga tayo? Aniya at inaya ng kanyang asawa at mga anak na magpunta sa pagkainan. Dahil lumalaki ng bata, mas lalo pa nilang pinag-igihan sa pagtatrabaho para mabigyan ito ng magandang buhay. Hawa kamay na inalalayan ni Daphne at Troy ang isa't isa mula sa hirap at ginhawa, katulad ng sumpaan nila sa harap ng altar. Mahal na mahal kita, misis ko. Bulong ni Troy sa tenga ni Daphne bago ito hinalikan sa labi. At mahal na mahal din kita. Napakagwapong asawa ko. Sagot naman ng babae. At ito naman ang humalik ng mariin sa labi ng asawa. Nang gabing yun, muli nilang pinagsaluhan ng mainit na sandali ng kanilang pagmamahalan. Ang pagdikta sa isang tao ng dapat nitong gawin, kahit na alam nating hindi makababuti sa kanya, ay hindi tama at kahit kailan, hindi magiging tama. Hindi ito makatarungan sa mata ng tao, maging sa mata ng Diyos. Matutong magpakumbaba, tanggapin at respetuhin ang pasya ng iba, at maging masaya na lamang para sa ikabubuti ng lahat. Pinatunayan lamang ng mag-asawang Troy at Daphne na kahit anong mangyari, kahit saan paabutin,
at kahit sino pang kalabanin. Ipaglalaban at ipaglalaban nila ang kanilang sinumpaang pagmamahal sa isa't isa. Hindi lang para sa kanila, kundi lalo pa para sa kanilang mga supling. Wakas! Magandang hapon po sa ating lahat at shoutout muna tayo kay Ma'am Normila Custodio from San Rafael Dulag, Leyte. Pa-shoutout for me, Barangay San Diego, San Pablo City. Nice love story, thanks Miss Siren and God bless. Coming from Ma'am Jenivette Caraos. Shoutout sa iyo, Ma'am. Hello Miss Siren, pa-shoutout po listening from Saudi Arabia. Coming from Ma'am Shiny Badawi. Pa-shoutout idol, Bibing Maang from Europa. Salamat. Hello Miss Siren, pa-shoutout po. Kahit isang beses lang. Matagal na akong avid listener mo po. 3 years na ngayon, hindi pa rin ako nasa-shoutout. Pa-shoutout naman po, Mary Joy Pasyente from Singapore. Hello sa'yo, Ma'am Mary Joy, at ayan, na-shoutout na kita, huwag ka nang magtampo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Muli, ito po ang Tales of Siren, at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.